Dating rebelde sumuko sa pamunuan ng Pro-5. Pagpapalakas ng pwersa sa tulong ng komunidad, mas lalong nagiging epektibo. Ilang mga barangay sa Bicol ang muling naidagdag sa bilang ng mga drug-cleared barangays. Panoorin muli ang isa na namang linggo ng Transparent Service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-41 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-22 ng Setyembre, maagang bicycle patrol muli ang handog ng ating Game Changer General. Sinundan ito ng pakikiisa niya sa sagradong misa ni Reverend Father Alexander R. Repaso sa Santo Niño Chapel ng Pro-5 Headquarters. At dahil simula na naman ang panibagong linggo, pinagkaabalahan ni Police Brigadier General Dizon ang mga dokumento para sa mga direktibang kailangang maipasa katuparan sa mga gagawing police operations. At pagsapit ng hapon, hindi pa rin nawala ang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Lunes, ika-23 ng Setyembre, pagkatapos ng Monday Flag Racing and Awarding Ceremony, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang naging arrival honors para kay Major General Noe Alberto Q. Peñafel, ang commander ng 9th Infantry Division, Philippine Army sa Pro-5 Headquarters. Sinundan ito ng pagkakaroon ng 3rd Quarter Regional Joint Peace and Security Coordinating Center meeting na kasama si Major Peñafiel na siya ding Joint Task Force Bicolandia Commander, kasama si Coast Guard Commander Bromel B. Magalong, ang Station Commander ng Coast Guard Station Albay, bilang representante ni Coast Guard Commodore Philips Y. Soria ng Coast Guard District Bicol. Ang nasabing pagpupulong ay ginanap sa Pro-5 Conference Room, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Pagkatapos ay isang magkahiwalay na pakikipagpulong naman ang naging kaganapan. Una kay Miss Maria Janelle Jean Quinones Besana, ang Administrative Officer ng National Police Commission 5, at sumunod kay Lieutenant Colonel Genevieve E. Danias, ang Commanding Officer ng 9th Civil Military Operations Battalion sa tanggapan ng ating Regional Director. At bago magsagawa ng kanyang motorcycle patrol ang ating Game Changer General, guest of honor and speaker muna siya sa naging graduation ceremony ng Public Safety Junior Leadership Course Class 2024-02 sa Pro-5 Multipurpose Building sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ay diretso na siya sa mga lansangan ng lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga para sa palagiang pagpapatrolya kasama ng ating iba pang kasurugkaps. Punong-puno pa rin ang aktibidad ang ating Game Changer General kinabukasan, Martes, ika-24 ng Setyembre. Pagkatapos ng maagang bicycle patrol, mainit ang naging pagtanggap ni Police Brigadier General Dizon sa courtesy call ng Executive Officer ng Area Police Command Southern Luzon na si Police Brigadier General Roel C. Rodolfo sa Office of the Regional Director sa loob ng Regional Headquarters. Bahagi din ng ating Game Changer General bagamat pinangunahan ni Police Colonel Alvin R. Consolacion, ang Chief of Regional Staff ng Pro-5, ang isang staff conference para sa mga ginagawang police operations maging ang mga administratibong gawain ng lokal na pamunuan ng Pulisya sa Rehiyon 5. Naging abala din si Police Brigadier General Dizon sa naging 3rd Quarter Regional Peace and Order Council 5 Full Council meeting sa pangunguna ni Governor Jose Edwin B. Hamor ng probinsya ng Sorsogon na siya ding ARPOC 5 Chairperson. Ito'y ginanap sa The Oriental Hotel, Legazpi City, Albay. At bagamat maraming kaganapan sa buong maghapon, hindi pa rin kinalimutan ni Police Brigadier General Dizon ang magsagawa ng motorcycle patrol para sa kapakanan ng mamamayan sa komunidad. Miyerkules, ika-25 ng Setyembre, maaga pa lang handang muli ang ating Game Changer General para sa isang bicycle patrol. Sinundan ito ng pagpupulong kasama si Undersecretary Bernardo C. Florese Jr., ang Executive Director ng Anti-Terrorism Council of the Office of the President, kasama ang grupo ng Anti-Terrorism Council Program Management Center Team sa tanggapan ng ating butihing Regional Director sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ay diretso naman si Police Brigadier General Dizon sa closing ceremony ng PNP Retooled Community Support Program Training Batch 2 Calendar Year 2024 na siyang guest of honor and speaker. Ginanap ito sa Pro-5 Multipurpose Building sa loob ng Campo Ola. Si Police Brigadier General Dizon din ang guest of honor and speaker sa araw na ito sa naging groundbreaking for the construction of Canaman Municipal Police Station Building, kasabay ng signing of the Memorandum of Agreement on granting
of the LGU counterpart at turnover of the original transfer certificate of title of lot in the name of the Philippine National Police. At siksik man ang naging schedule ng ating masipag na Regional Director, hindi pa rin kinalimutan ang kanyang nakasanayang motorcycle patrol pagsapit ng dapit hapon. Samantala noong Webes, ika-26 ng Setyembre, pagkatapos ng maagang bicycle patrol, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang ginanap na 3rd Quarter Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting sa Pro 5 Multipurpose Building ng Regional Headquarters. Si Police Brigadier General Dizon din ang nanguna sa ginanap na 16th Regional Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee meeting sa parehong venue. At ganun pa man, pagsapit ng dapit hapon, motorcycle patrol pa rin ang ginawa ng ating Game Changer General kasama ng iba pa nating mga kasurugkaps. At noong Biyernes, ika-27 ng Setyembre, matapos gawin ni Police Brigadier General Dizon ang kanyang palagiang bicycle patrol, pinagtuunang pansin niya ang ilang trabahong opisina bago nagsagawa ng pagpapatrolya sa pamamagitan ng motorcycle patrol kinahapunan. At noong Sabado, ika-28 ng Setyembre, masiglang nakibahagi si Police Brigadier General Dizon sa fun run, fun bike, Zumba activity at usapang bida sa Sorsogon Sports Arena, Balogo, Sorsogon City. Isang pamamaraang ugnayang pulisya upang mas mapagtibay pa ang maayos na relasyon ng kapulisan sa mamamayan na silang katuwang natin sa pagsugpo ng krimen at sa mitian ng pambansang pulisya ng Pilipinas ng ligtas na komunidad. Bahagi din ng ating Game Changer General sa araw na ito sa idinaos na ceremonial recognition for drug-cleared cities and municipalities at paggawad ng Best RPSB Teams sa ginanap na Usapang Bida 2024 sa parehong venue. At kinahapunan, tuloy pa rin ang kanyang motorcycle patrol kasama ng ating masisipag na kasurugkaps motorcycle patrollers. At pagod man sa mga maaagang gawain, hindi pa rin pinalampas ni Police Brigadier General Dizon ang kanyang mga tungkulin para sa mga direktibang kailangan ng agarang aksyon at sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-22 hanggang ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan. Dahil sa mas pinagtibay na kampanya kontra illegal na droga, umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Region 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 33 suspects mula sa 31 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office, sinundan ng Masbate Police Provincial Office at pumangatlo ang Camarines Norte Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 37 suspects mula sa ginawang 13 operasyon. May 26 na operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 8 ang inaresto. Habang mahigit 100,000 pisong halaga naman ang mga kagamitang kumpiskado sa illegal na pangingisda kung saan arestado ang 17 suspects sa 4 na ginawang operasyon. Huli naman ang 6 na suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 100,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 76 na most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang 3 ang sumuko at 1 ang arestado sa mas pinagtibay ng mga hakbang kontra insurhensya. Sundan muli ang transparent service ng ating Game Changer General sa susunod na linggo. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.